Bali na ikwento po ito sa amin ng lola ko noong mga bata pa kami. Hindi ko po makakalimutan yung kwento ni lola. Ayon sa kanya, nangyari ito noon sa kanilang probinsya. Nagdadalaga pa lang umano siya noong mga panahon ngayon. Ang kwentong ito ay talagang pinag-usapan sa buong bayan nila at nakapagdulot ng matinding kilabot sa lahat ng mga naninirahan doon. May kababaryo sila noong nagngangalang Telmo. Ang asawa naman niya ay si Nimpa. Noong mga panahong iyon ay nasa 24 anyos pa lamang silang dalawa. 8 taon na silang kasal at hindi pa nagkakaanak. Noong mga panahong iyon kasi ay maagang nag-aasawa ang mga kabinataan at kadalagahan. Noong mga dalaga at binata pa sila ay kapwa sikat sila Telmo at Nimpa. Madalas nga silang magkapareha tuwing may itinaraos na okasyon sa kanila, tulad na lamang ng Flores de Mayo. Kapwa kasi sila may magandang muka at pangangatawan, kaya pareho silang hinahangaan at marami talaga ang nagkakagusto sa kanila. Ngunit sabi ng marami ay sila talaga marahil ang itinadhana, pagkat bagay na bagay talaga sila. Kaya marami ang nanghinayang pagkat hindi sila nagkaanak. Ayon sa usap-usapan noon, ang may diferensya ay si Nimpa. At habang lumilipas ang panahon, ay unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Telmo sa kanya. Naging malamig ito kay Nimpa na hindi na niya halos maramdaman pa ang pagmamahal nito. Madalas nitong ginugugol ang marami niyang oras na kasama ang kanyang mga kabarkada. At madalas itong umuwi ng lasing. Hindi rin ito maasahan pagdating sa kanilang kabuhayan. Tamad ito at tuluyan ng naging batugan. Si Nimpa na nga ang halos gumagawa ng lahat para sa kanilang ikabubuhay. Magkaganon pa man, ay nanatiling tapat at mapagmahal si Nimpa kay Telmo. Nilawakan niya ang kanyang pangunawa. Pilit niya pa rin itong inintindi. At may mga pagkakataon pa nga ang sinisisi niya ay yung kanyang sarili, kung bakit nagkaganon ang kanyang asawa. At mahal na mahal niya talaga ito, kung kaya pilit niyang kinakaya ang lahat. Patuloy pa rin niyang ginampanan ang kanyang pagiging mabuti at ulirang may bahay ni Telmo. At sinikap niyang huwag magkulang dito. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Ilang beses na sinubo ang katatagan ng kanilang pagsasama. Pero nanatili pa rin si Nimpa sa tabi ng kanyang asawa. Kahit ilang pagkakataon nang nalaman niya na nagkaroon ito ng ibang babae, pilit niya pa rin itong inunawa. Hindi niya rin pansin ang sinasabi ng mga tao. Nagbingi-bingihan siya dahil sa labis niyang pagmamahal kay Telmo. Kahit nga mismo ang kanyang mga magulang at kapatid ay hindi niya binibigyan ng pansin ang kanilang mga pagpapayo. May mga pagkakataon pa ngang halos sulusulunan na nila ito na makipaghiwalay na
at iwan si Telmo. Pero tiniis lang iyong lahat ni Nimpa, pagkat mahal na mahal niya talaga ang kanyang asawa. Pero isang araw ay nagulantang ang buo nilang baryo nang pumutok ang balita ukol sa pagkawala ni Nimpa. Walang sino man sa kanila ang makapagpaliwanag sa biglaang paglaho nito. Nagkaroon ng napakaraming espekulasyon, samot-saring mga kuro-kuro at mga haka-haka, lalo na nang tuluyan ng magsama si Telmo at yung napapabalitang kapit nito na si Olivia. Isa rin ito sa kinikilalang maganda sa nayo nila, at kadalasan ay siyang kakumpetensya ni Nimpa, hindi lamang sa tagisan at paligsahan ng ganda, kundi maging sa puso noon ni Telmo. At nung mga panahong iyon ay nagtagumpay na nga ito nang mabaling sa kanya ang pagmamahal ni Telmo. At nagsama na nga sila nang biglang maglaho si Nimpa. Para sa marami, ang pagkawala ni Nimpa ay indikasyon na hindi na nito kinaya pa ang sakit na nararanasan sa piling ng kanyang asawa. Ngunit nagtataka naman ang iba, lalo na ang pamilya ni Nimpa, kung bakit hindi man lang ito nagpaalam sa kanila. At ang inaasahan nila ay sa kanila talaga ito tatakbo, pagkat iyon naman ang nakagawian nito tuwing may mabigat na problema. Ngunit sabi ng ilan, baka nahiya na itong lumapit at natakot na baka kanila pang sumbatan, kung kaya minabuti na lang na lumisan at ng ibang bayan. Lumipas pa ang ilang mga araw at unti-unti na nilang nakakalimutan si Nimpa. Humuhupa na ang mga usap-usapan tungkol sa kanya. Pero kaalinsabay noon ay isang matandang babae ang napapansin ng mga taga roon sa kanila, na bigla na lamang sumulpot at nagpapagala-gala. Marumi ito at talaga namang nanlilimahit. Kapag kinakausap nila ito ay hindi nila maunawaan, pagkat hindi ito diretsahang sumasagot sa kanilang mga itinatanong. Kaya naisip nilang ito ay isang baliw. Madalas nitong sinasabi na siya ay isinugo. Pag tinatanong naman nila ito kung sino ang nagsugo sa kanya, ay tatawa ito ng malakas at sasabihin, katarungan para sa lahat. At dudugtungan pa niya ito at sasabihin siya ang tagapagtaguyod ng hustisya. At ang pamamaraan umano niya ay kakaiba, na nanlilisik pa ang kanyang mga mata habang binibigkas niya ang mga katagang iyon. At dahil hindi naman nananakit yung matanda, kung kaya naaawa ang marami sa kanila at binibigyan ito ng kanyang makakain. Kung saan-saan lang nila ito nakikitang natutulog. Wala naman kasing maglakas loob na ampunin ito, o di kaya naman ay patulugin sa kanila, dahil nag-aalala sila na baka ano pa ang biglang gawin ito habang sila ay natutulog. Hanggang sa isang araw ay nagimbal
ang buo nilang baryo. Nang kumalat ang balita ukol sa biglaang pagkamatay naman ni Telmo at ng bago nitong kinakasama na si Olivia, at talagang nanghilakbot sila pagkat hindi pang karaniwan ang kanilang pagkamatay. Wakwak kapwa ang kanilang mga tiyan na nakalabas ang kanilang mga laman loob, na nang suriin iyon ay may ilang mga parte pa na nawawala. At nagtamo din ang mga ito ng mahabang sugat sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan, na hindi lang basta mahabang mga sugat, kundi malalalim rin, na ang sinasabi pa nga ng mga taong nakasaksi doon sa kanilang mga bangkay ay maaaring gawa iyon ng isang mabangis na uri ng hayop. Ang bulalas naman ng iba ay hindi iyon magagawa ng isang matinong tao. At dahil sa mga ganong pananalita, kung kaya ang iba sa kanila ay napagdudahan at napagdiskitahan yung matandang babaeng palaboy, at animoy mga nagwewelga sa lansangan na sumigaw ang mga ito, at nais na dakpin ang nasabing matanda at nais nila itong pagbayarin. Nagkaisa sila na kanila itong huhulihin at paparusahan, na tila ba sarado na ang isip ng marami sa kanila at kumbinsido talaga na ito ang siyang gumawa noon kanila Telmo. Pero nang kanila nang makita ang matanda upang hulihin, ay nangapahiya silang lahat at nagimbal. Nang tahasang sinabi sa kanila ng matanda na hindi siya ang may gawa noon, kundi ang katarungan. Nangiti pa nga ang iba sa kanila nang marinig ang mga pangungusap na iyon ng matanda. Ngunit nang ipagpatuloy nito ang kanyang pagsasalita, ay unti-unti silang naliwanagan at tuluyan ng binalot ng matinding takot. Ikinuwento sa kanila ng matandang palaboy kung ano ang totoong nangyari. Nagulat silang lahat at halos hindi makapaniwala. Diretsahan itong sinabi na ang pumaslang kanila Telmo ay walang iba kundi si Nimpa. Nanlaki ang kanilang mga mata sa narinig. Saad pa ng matanda, tama lamang at makatarungan ang sinapit nila Telmo sa kamay ni Nimpa, pagkat sila din ang pumatay dito. Nagtaka sila sa mga sinabing iyon ng matanda. Pagpapaliwanag pa nito, hindi totoong umalis si Nimpa, kundi ito ay pinatay. Sinugod umano ni Olivia si Nimpa isang hapon doon sa kanilang bahay, at siya pa ang may lakas ng loob na kumprontay nito, dahil sa nais na nitong masolo si Telmo. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo hanggang sa nagpang-abot sila. Nakita ni Olivia ang isang pala na nakasandal sa dingding ng bahay at agad niya iyong dinampot. Hinampas niya sa ulo si Nimpa na kasalukuyan noong nakahiga pa sa lupa matapos nilang magsabunutan. At dahil sa lakas ng kanyang pagkakampas sa ulo nito, kung kaya ito ay namatay. Nang dumating si Telmo, ay naabutan niya ang kanyang asawa na duguan at wala ng buhay. Agad siyang kinausap ni Olivia
at ibinunton ang lahat ng sisi kay Nipa. Nagkasundo silang dalawa na ilibing ito. Ang buong akala nila Telmo ay malinis nilang naisagawa ang lahat at walang sino man ang nakakaalam ng kanilang kasalanang ginawa. At doon na umano pumasok ang sugo ng katarungan na nagmamalaki pa ito habang ikinukwento ang kanyang naging bahagi. Hindi na niya itinitali pa pero dahil umano sa kanyang kakayahan, kung kaya nagawa niyang mapabangon makaraan ng ilang araw ang naaagnas na katawan ni Nimpa mula sa hukay. Nasabi pa ng matanda, hindi lamang kanyang laway ang ipinakain kay Nimpa, kundi maging kanyang dugo. At dahil sa kanyang ginawang iyon, ay nakamtan umano nito ang katarungan. Masayang-masayang araw ang matanda habang kitang-kita niya ang matinding pagkasindak nila Telmo nang salakay na sila ni Nimpa. At dahil sa tuwa na kanyang naramdaman nung mga sandaling naghihiganti si Nimpa, ay napasayaw pa umano siya sa saliw ng nakakakilabot na mga pagsigaw nung dalawa. Nang tumayo ang matanda, ay nagbigay daan silang lahat. At tila wala nang gusto pang humuli dito. Sabi pa ng matanda, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Wala umanong maaapi kung walang magpapaapi. At tumawa ito ng isang malakas, ngunit nakakalokong pagtawa. At bago ito tuluyang lumisan, ay nagbabala pa ito sa kanila na kung gusto raw nilang magkaroon ng isang masaklap na wakas, ay mang-api sila ng kanilang kapwa. Gamitin umano nila ang kanilang kapangyarihan o posisyon upang manggipin. At nasisiguro daw niyang mapait ang magiging kapalit. Mga ilang taon na rin po ang nakalilipas nang maganap ang pangyayaring ito. Nagbakasyon po kasi ako noon sa probinsya ng nanay ko. Nainganyo kong sumama sa pinsang ko dahil na rin sa mga ikinukwento nito tungkol sa kanila. Nang dumating na kami doon sa kanila, ay humanga talaga ako sa ganda ng kanilang lugar. Tama din yung sabi sa akin ni nanay na kapag makarating nga daw ako doon sa kanila, ay matutuwa ako dahil sa ganda ng mga tanawin. Kaso ang di ko alam, sa kabila pala ng lahat ng kasiyahan na aking nararamdaman, ay doon ko rin pala mararanasan yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Kinahaponan ng sumunod na araw, ay sinamahan ko yung aking pinsan sa may tindahan nang may utos sa kanya ang kanyang nanay. Medyo malayo yung bahay na mayroong mga paninda at medyo padilim na rin ng mga oras na iyon. Nang nasa tindahan na kami, ay nalaman kong asin pala ang ipinabibili sa kanya. Nang pabalik na kami, ay may nakita akong isang ibon. Noong mga oras na iyon, ay hindi ko pa alam na iyon pala yung tinatawag na pugo. Sa tuwa ko ay hinabol ko iyon
na napansin kong nakisali na rin yung pinsan ko sa paghabol noon. Sumuhot iyon sa mga halamang naroon. Pero amin pa rin itong sinundan kahit na napakasukal na. Dahil sa kagustuhan naming mahuli iyon. Kaya pumasok kami na nakayuko at pinanghawi namin lahat ng mga sagapal sa aming daraanan. Hanggang sa maaari na kaming makatayo pagkat narating na namin yung bahagi na bakante na napapaliputan ng mga naglalakihang puno. Ang buong akala ko ay pamilyar ang aking pinsan sa lahat ng lugar doon pagkat doon na ito lumaki. Pero nagulat na lang ako nang marinig ko ito na tila ba na mga na nasabi pa niyang ang ganda naman daw doon sa lugar na yon. Nang maalala namin ang tungkol sa ibon ay wala na ito. Kung kaya naisipan na lang namin na bumalik na. Pero biglang may napansin kami. Noong una ay halos hindi pa makapaniwala ang aming mga mata sa aming nakita. Dalawang paa iyon ng tao. Ngunit wala ang kalahating katawan nito. Kaya nakaramdam kami ng matinding takot. Pagkat alam na namin kung ano iyon. Kaputol iyon ng isang manananggal. Hinila ko na ang aking pinsan upang mabilis na naming lisanin ang lugar. Dahil parang natulala ito. Ngunit sa halip na sumunod sa akin, ay nagpumiglas ito at sinabing sandali lang umano. At mabilis itong tumakbo palapit doon sa kalahating katawan na iyon. At kanyang binuhusan iyon ng binili naming asin. At saka nagmamadaling tumakbo pabalik sa akin. Mabilis naming pinunton ang daan pabalik. Hindi namin alintana yung mga nakaharang sa aming daraanan. Nang bigla na lamang nakarinig kami ng malakas na pagpagaspas. Kaya halos gumapang na kami sa pagsuot sa masukal na bahaging iyon ng lugar. Na nararamdaman kong nasa itas lang namin yung may-ari ng kalahating katawan na iyon. Ngunit salamat na lang sa mga halamang naroon na nagsilbi naming proteksyon. Pero sa totoo lang, nung mga oras na iyon, ay halos maihina ako sa sobrang takot. Na halos mapatid na ang litid ko sa leeg sa kasisigaw at paghingi ng tulong. Bago pa kami tuluyang makalabas sa masukal na bahaging iyon, ay may narinig kaming magpinsan na mga boses. At nakita namin ang isang matandang lalaki at babae. Sila yung aming pinagbilan nung asin. Agad kaming tinanong nung matandang lalaki kung nasaan na yung mahabol sa amin. Nang akin nang ituturo iyon, paglingon ko ay nakarinig kaming lahat ng isang malakas at nakakakilabot na pagsigaw. Kaya mabilis na kaming niyaya ng mag-asawa na dumuon na muna sa kanila. Makaraan ang mahigit isang oras ay narinig namin yung boses ng tiyahin ko at ng kanyang asawa na hinahanap kami. Agad namang sinabi ng dalawang matanda na kami ay naroon. Kamag-anak din pala ito ng pinsan ko sa father side. Nagtaka daw sila kung bakit hindi pa rin kami nakakabalik. Kaya kanila na kaming sinundan. Laking gulat naman nila nang marinig ang aming kwento tungkol sa kung ano ang nangyari. Na nang hinanap ng tiyahin ko yung kanyang ipinapabili, ay wala kaming maipakita
dahil sa inilagay lahat ng pinsang ko doon sa kalahating katawan. Agad namang inabutan ang tiyahin ko ng isa pang supot ng asin ng matanda. Napabiro ko pang sinabi na buti na lang at hindi kami kaagad umuwi matapos na habulin ng manananggal. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bren. Ito po ay aking karanasan nang minsang naghatid ako ng kamag-anak sa pier ng Batangas. Pauwi sila ng probinsya noon at nakiusap sa akin na kung maaari ay akin silang ihatid dahil sa maraming dala. Pumayag naman ako dahil sa kaklose ko yung pinsang ko na nakiusap sa akin. Yung pamilya kasi niya yung malapit sa amin. Nang dumating kami sa pier ay medyo napaaga kami. 5:00 pa raw ng hapon ang alis ng barko. Kaya matapos kong maipark yung sasakyan ay nagkayayaan kami na kumain na muna sa loob ng terminal. Pero papasok pa lang kami doon sa may bandang bilihan ng tiket papunta sa waiting area ay may biglang lumapit sa akin na isang babae. At marumi ito. Mga taong lansangan sila. May karga-karga siyang bata. Malayo pa lang sila ay nakita ko na pero nagpatuloy ako. At nang makalapit nga ito sa akin ay kanya akong kinalabit at inilahad ang kanyang palad. Hindi naman na ako nagulat dahil sa napansin ko na nga sila bago pa man makalapit. Kaya inaasahan ko na iyon. Huminto naman ako at tumukot sa aking bulsa. Medyo natagalan ako sa pagbunot ng pera. At huli ko na naalaala na wala nga pala akong pera doon. Naiwan ko iyon sa sasakyan. Pero may nakapa ako. Yun nga lang, nang aking ilabas iyon mula sa bulsa ay piso lamang. Na nagkatawanan pa kaming magpipinsan. Maging Chuyin at tiyahin ko ay natawa rin na naroon at naghihintay sa akin. Medyo naramdaman ko pa ngang namula ang aking mukha dahil sa medyo napahiya ako. Naging maagap naman yung pinsan ko at kanya akong inabutan ng 20 pesos na siya namang iniabot ko doon sa babae. Ngunit laking gulat ko nang iabot ko sa kanya yung pera. Nang makita ko itong nakatingin sa akin ng matalim, na napansin ko pang nakatiimbagang ito. Galit na galit siya na hindi naman malinaw sa akin noong mga oras na iyon kung bakit. Pero ganun pa man ay hindi ko na lamang pinansin iyon. Kaya nagpatuloy na kami sa paglakad. Ngunit dahil sa pagtataka ko kung bakit bigla itong nagalit sa akin, ay minsan ko pa siyang nilingon. At kinilabutan ako sa paraan ng pagkakatitig niya. Naroon pa rin ito at hindi natitinag sa kanyang kinatatayuan at matalim pa rin na nakatingin sa akin. Nasa sobrang galit na nararamdaman niya ay napansin kong gumagalaw pa ang kanyang mga labi na tila minumura ako ng pabulong. Natanging siya lang halos ang nakakarinig. Kaya akin na lang binawi ang pagkakatitig sa babae. Nang nasa loob na kami ng waiting area, ay pumili kami sa mga karinderyang naroon upang doon kumain. Habang masaya kaming pumipili sa mga ulam na nakadisplay doon sa may istante, ay bigla na lang akong nakaramdam
ng matinding pananakit ng sikmura na dahil pa nga sa aking pagkabigla ay napahawak pa ako sa kung saan ko unang naramdaman yung sakit. Na dahil doon, pati mga kaanak ko ay nagulat at agad na napatanong ng bakit at kung anong nangyari. Napailing na lang ako at sinabi sa mahinang boses na hindi ko alam dahil sa namimilipit na ako sa sobrang sakit. At di nga nagtagal ay naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa sahig. Parang pati yung mga binti at paa ko ay nawalan na bigla ng lakas. At sobrang sakit ng ulo ko na para iyong mabibiyak. At bigla na lamang bumulwak ang suka mula sa aking bibig. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa akin. Sa pag-aakala nilang baka nahihirapan lamang akong minga dahil sa dami ng tao noong mga oras na iyon. Kung kaya kanila akong inilabas, pinagtulong-tulungan nila akong buhatin. Nang nasa labas na ay naramdaman kong kanila akong inilabag sa simento at binuksan ang aking polo. Maya-maya mula sa mga taong nagkakarami na nasa paligid ko ay may narinig akong boses ng isang matandang babae. Marami akong naririnig na boses nung mga pagkakataon na iyon. May mga nagtatanong kung anong nangyari. May sumisigaw naman na tumawag daw ng personnel. May nagsasabi na magpadala ng taga-klinik at kung ano-ano pa. Pero rinig na rinig kong malinaw yung tinig ng matanda na sinabi niyang kanyang hahawakan ang aking kamay. At naramdaman ko rin na hinawakan niya ang aking noo. Narinig kong muli ang tinig ng matanda at sinabing delikado daw ang lagay ko. Na narinig ko ang pag-aalala sa tinig ng aking mga kaanak. At bigla na lang akong namaluktot sa sobrang sakit. At di ko mapigilang sumuka. Ngunit napasigaw halos lahat sila na naroon nang makita nilang dugo na ang lumabas mula sa akin. Agad kong naramdaman ang kamay ng matanda sa aking sikmura habang yung isa naman ay nasa gawing noo ko at nagsimula ng gumalaw ang kanyang mga labi. Sa mahinang tinig ay parang may mga sinasabi ito pero di ko iyon maintindihan. May ibinubulong ito. Ilang minuto ang lumipas na nagpatuloy lang yung matanda sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay naramdaman kong may ipinahid siya sa akin. Madulas iyon at mabango sa pangamoy. Unti-unti ay napansin kong gumiginawa na ang aking pakiramdam. Natigil na ang aking pagsusuka at kalaunan ay parang nanumbalik na rin ang aking lakas sa katawan. Hanggang sa tuluyan nang mawala yung pananakit ng aking sikmura at ulo. At kanila na akong iniupo na nakasandal ang aking likod sa pader. Tiningnan ako ng matanda mata sa mata at maging yung aking mga daliri sa magkabilang kamay na tila may sinusukat siya. Naramdaman ko yung saya sa aking mga kaanak nang bago kami iwan ng matanda at sabihin nitong ako daw ay nasa maayos na. Nakita kong hinabol pa ito ng pinsan ko at nanay niya. Inalok nila ito ng pera pero nakita kong tinanggihan iyon ng matanda. Pagbalik ng pinsan ko ay ikinuwento niya sa akin na ang bait daw ng matanda. Pagkat tinanggihan umano ang inaalok nilang pera at sinabing walang anuman daw iyon. Tungkulin daw ng bawat tao
ang tumulong sa nangangailangan. Nasabi pa ng pinsan kong si Elaine ay may natutunan daw siyang isang mahalagang aral nung araw na iyon dahil sa ginawa at sinabi ng matanda. Bago makasakay ng barko sila Elaine ay nanumbalik na ng tuluyan ang aking lakas at nakapagmaneho naman ako ng maayos pauwi sa amin. Pero baon ko ang isang nakakakilabot na kababalaghang hinding-hindi ko makakalimutan.